Hello again. This is Serious Story, Ronnie Harobel at mayroon tayong ngayong pag-usapan dito sa istorya na ito patungkol po sa isang motor rider na naging viral ngayon dahil po ayaw siyang paniwalaan na sinasabi niyang ako or farmer ako sir. So ito ngayon ay ating pong tingnan bakit at sila po sinibak, no, yung mga taong itong mga LTO officers. Dahil po napaka-danger talagang ginawa nila para po silang mga sahol pa sa pulis at talagang sa totoo lang wala po silang karapatan. So titingnan natin kung ano po nangyari dito at naging viral at ito nga sabi ni Karen Avila. Tingnan natin muna si Karen Avila. Iniimbestigahan ng Land Transportation Office Central Visayas ang viral video ng ilang enforcers sa Barangay Tawala, Panglao, Bohol. Sa video, bumaba ng motorsiklo ang isang rider at tumawid ng kalsada at kinausap ang mga lalaking nakauniforme ng LTO. Bumalik siya sa kanyang motor pero sinundan siya ng grupo. Nakuha ang isang kutsilyo sa rider at nagkaroon ng komosyon. Inambahan ng isang enforcer ng kutsilyo ang rider. Sa social media, sinabi ng dating vice-alkalde ng Panglao na si Brian Velasco na ang rider sa video ay ang kanyang kapatid na si Bert. Sa pahayag ng LTO-7 Regional Director Glenn Galorio, ikinalulungkot niya ang anyay na kababahalang insidente. Ano ba yan? Nakikita nyo yung mga sitwasyon. Kaya sibak sila ngayon dahil po nga sa kanilang ginawa at yun po dahil sa kanilang kagagawan ay sinibak po sila. Kahiya po ang ginagawa nila. Actually, alam naman natin pong LTO ay wala pong karapatan na gawin yun. Diba? Supposed to be. Ang kanila naman po talagang karapatan bilang LTO officers ay manghuli lamang po sa mga walang license or driver license at saka sa mga wala pong papilis ng mga sasakyan o motorcycle man yan. Diba? So bakit ginawa nila nito? Talaga naman gusto pa yatang sasakin ang matanda, no? Nakakalungkot kasi alam nyo kapatid pala ng mayor. See? Kapatid pala ng mayor. So yan po si Vice Mayor Brian Velasco. Kapatid niya po yon. Simpleng tao lang pala, no? Parang hindi nagpapakilala, no? Talagang walang nakakalungkot. So tingnan pa natin yung mga ibang video na ating po titingnan. Bakit ano nangyayari. So marami po talaga nag-video nito. Ordinary ko, sir! Ito na kutsilyo. Ay, permis ko lagi! Dalaga. Dalaga. Dalaga ka. Kalma. Sorry. So kalungkot, no? Ba't ba parang binabali na eh. Ano ba yan ng mga LTO na yan? Wala silang karapatan na manakit eh. Pwede lang kukunin. Kahit po alam nyo, kahit po yung sasakyan nyo, hindi po sila pwedeng pumasok o anong galawin doon sa loob. Maliban lang kung ikay papayag. So, bawal po yun. Talagang bawal po yun. Hindi po pwede yun. No? So, tingnan pa natin yung ibang video. Kung mahinig ka, huwag kang magpapag. Gawa ka pagkamalangkat mandusay dyan sa talim. Matapos tapos mabubuhan. Iwan ko lang kung siguro kung kapatid ko yan, nakikita ko, iwan ko anong gagawin ko dyan. Mahirap na. Alam nyo kasi mahirap yung emotional natin. So pero yung matanda, kawawa, yung kapatid ni Vice Mayor, na dating Mayor, ngayon nagtatakbo na naman ulit. Yun po.
tingnan natin yung ibang video na naman. Ha? Putang ina mo. Kita nyo. Gara-gara natin kita ka kutsilyo. Oo, slow motion yan. Oh, na-post ko. Kita nyo. Grabe. Talaga naman, oh. Yung, ito ba? Ito. Nako. Ulitin natin. Putang ina mo. Gara-gara natin kita ka kutsilyo. Kita nyo. Oh. Di pwede yan. Di pwede yan. Lagot ka na. Lagot ka. Alam nyo kasi wala naman sila karapatan eh. Wala sila karapatan. So, malaman natin mamaya yung istorya na yan. Kasi marami pong nakasaksi. Kaya kilala yung tao na yan. Ito namang LTO, basta yung Region 7 yata ito, sa Panglao, Bohol, kaya tinanggal sila. Dahil po hindi naman ganun talaga yung panghuli. Saka parang tingin nyo sa tao ay parang aso. Nakala nyo ay ordinaryong tao lang na farmers. Pero hindi pala nila na wala silang kaalam-alam na yung tao pala ay simpleng tao. Nagpapakita ang simpleng tao lang, mayaman pala yan, yung tao na yan. Kaya lang, simple, mahilig po ang yung pong kahiligan niya na may mga tawag ito, farmers siya. Malapad yung kanilang taniman. Saka simple, kaya nagdadala talaga siya ng kutsilyo sa kagunting para pang yun sa kanyang mga halaman. Okay, tingnan natin yung ibang video. Parang tingnan mo na. Parang kriminal yung tingin nila diyan sa sa matanda eh. May pusas yan. Pupusasan nila, ikukulong nila. Ano ba naman? Wala. Kaya lagot kayo, kaya tanggal kayo. Saan naman eh? Terasa mo na siya. Oo, yan. Ano? Pero bago mo yan ang ugat. Saan naman eh? Ano? Kaya tanggal kayo, galit. Actually, galit na galit yung mga taong bayan ngayon. Yung mga, kasi siyempre, sa ating gagawin yon, di ba, bilang farmers ka, ay, siyempre, may dala ka talaga. So, dyan, may sasakyan ka, may dala kayong kutsilyo dyan, siyempre, gagamitin mo sa gamit. Nakatakot pala, lalo na kung bumili tayo, di ba, sa mga palengke, bumili tayo ng mga ganyan, pag na, common sense ba, di ba? Common sense na lang. Siyempre, hindi yun biro ang kanilang ginawa eh. Alam nyo kasi may mga statement kasi dito. Nakikita natin sa post ay kilala po siya ng mga tao. Kaya ito tulad nito, no? Si Christian Marie Apari. Sabi niya, hello guys, ang reason behind ang video is kana kuya ni Hunong. Actually, kung sabi nga ni Karen Avila, nasa kabila siyang kali at tumawid po siya. Supposed to be na nakainom po talaga siya. Pero siyempre kilala siya doon at pinalapitan po siya doon ng mga tao, ng itong mga LT officers. Kinapkapan doon sa kanya, tapos kinuha yung kutsilyo doon sa kanyang giliran. So inagaw agad. Hindi naman nanlaban yung tao eh. Yan ang istorya po, di ba? So nakakalungkot. Another statement pa dito yung nakikita natin. Ito pa, no? Nabibiktima si GD. Si GD yung pangalan niya nun. And LTO as don't judge a book by its cover. So hindi po ako ganun din po talaga ako eh. Pag yung mga istorya, lalo na po ngayon sa social media, kunting bagay lang ay video na pa agad.
So, tapos yung tao ay magja-judge agad. So, tingnan muna natin yung istorya talaga. So, kaya nga, don't judge by its cover. The book, don't judge a book by its cover. Kasi hindi po natin na alam kung anong kagandaan pala ng loob ng istorya ng kanyang libro na yon. So, hindi natin magkatulad po ngayon kay GD. So, nakikita natin, simpleng tao. Akala natin simpleng tao, yun pala yung mga taong may kaya, mayaman, at malapad ang lupain. At tatlo po ang resort noon. hindi po. At sa kapatid pa ng ex-vice mayor. Oh, come on. Kaya yung mga LTO, kala, ang lalaki ng tiyan, kala, respeto po tayo sa kanila. Pero, wag naman ganon. Hindi po nila yon obligasyon, hindi po nila yon kanila pong gawain. No? Yung kanilang gagawin nila yon. Dapat nga, tatawag sila sa pulis. No? Kung mayroon pong ganon, dapat tumawag sila sa pulis. Di yung parang aso pa, parang hayop ang tingin nila sa tao. Kabangga sila ng di yun. Titingnan yung mga video, malalaki ang tiyan mga tao. Alam niyo sa LTO, maraming pira po. Mayroon akong istorya diyan nangyari sa aking sasakyan na nainis ako, pero that's maybe siguro ikwento ko rin yan. Okay, so next na statement, titingnan natin yun to, si Karen sabi dito si kapatid pala ito ni Vice, no? Ni Vice Mayor. So yan po ang mga statement na sinasabi at nakikita natin po na yung mga ginagawa ng LTO ay talagang nako. So sabi nga ng sabi nga ni GD na yung farmers na yun, sabi farmers ako sir. Farmers ako. Ilang beses na sinasabi farmers ako, nagpapaliwanag ayaw pakinggan, sabi ng LTO farmers. Tapos talagang parang babaliin siya. Nakakalungkot. Pero that's anong nangyari sa kanila? Siba. Okay, so this is now share your story. Sana po'y maging aral ito din sa atin. Sana po'y mag-ingatin po tayo sa ating mga biyahe, kasi hindi po natin alam kung anong pangyayari po, di ba? So para sa atin, nag-ingatin po tayo. At kung po pwede, huwag po tayo magdala ng mga kutsilyo, kasi mahirap na po, lalo na po yung mga emotional na nangyayari sa buhay ng tao, di ba? So again, this is your series story, Ronnie Rebel, na sana'y po nakadulot ito ng pag-aaral sa atin at kalaman para tayo po mag-ingat, lalo na po ngayon sa panahon na ito. Na ngayon ay talagang konting bagay lang ay video na po. So baka next ay tayo po ang mabaviral dyan. Importante na sa katotohanan lang. So kailangan natin don't judge the book by its covers. Okay? So this is share your story, Ronnie Harabel. Yan, patuloy po na nagbibigay ng kwento sa inyo. God bless everyone. See you in your channel. Bye-bye.